Kumusta sa lahat? Ngayong gabi ay sisirain natin ang isang mundong mas maliwanag, ang ningning ng mga screen kaysa sa mga pagkakaibigan, kung saan natagpuan ng isang batang may keyboard ang kapangyarihan sa lugar na walang makakahawak sa kanya. Isipin ninyo ako, halos hindi umabot sa mesa. Ang maliliit kong daliri ay sumasayaw sa lumang PC ng aking tiyuhin. Hinahabol ang mga pixelated na pakikipagsapalaran habang ang totoong mundo ay parang nakakandado mong pinto. Maaring hindi kayo makaligtas sa paglalakbay na ito sa aking mga digital na anino, kung saan ang bawat pagdaklik ay humubog sa akin. Kaya bago kayo masyadong maging komportable, maglaan ng sandali para mag-like ng video at mag-subscribe. Pero kung talagang gusto ninyo ang ginagawa ko rito, mag-iwan ng komento kasama ang inyong lungsod at lokal na oras. Curious ako kung saan kayo nakikinig. Ngayon, patayin ang mga ilaw, buksan ang electric fan para sa banayad na white noise, at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. 5 anyos ako nang una kong hinawakan ang isang computer. Isang malaking beige na kahon na umuugong na parang may mga sikreto. Ang aking tiyuhin, isang chain-smoking tech nerd, ay hinayaan akong maglaro rito habang bumubulong siya tungkol sa system crashes. Sa edad na 10, palihim akong sumusulpot sa mga MSN account ng pamilya. Tumatawa habang nagpapadala ng mga mensahe tulad ng ibalik mo ang aking Power Ranger sa aking mga pinsan. Akala ko nakakatawa yun. Hindi nila naisip yun. Lumaking autistic. Hindi ko naunawaan kung bakit ako tinatawanan ng mga tao sa halip na kasama ako. Ang paaralan ay isang labanan. Itinutulak ako ng mga bata sa mga locker. Tinutukoy bilang weirdo dahil nag-ramble ako tungkol sa binary code o mga glitch sa laro. Walang kaibigan. Isang nagliliwanag na screen lang na hindi kailanman humusga. Ang aking tatay, isang matigas na lalaki na may magaspang na kamay, ay laging nagsasabing, tumindig ka para sa sarili mo, bata. Pero mahina ang aking mga suntok. Ang aking mga sipa ay katawa-tawa. Hindi ko kayang lumaban sa kanilang mundo, kaya gumawa ako ng sarili ko. Ang internet ang aking palaruan, isang lugar kung saan hindi ako ang payat na batang natatakot sa malalakas na tunog. Natuto akong mag-code ng mag-isa. Kinuha ang mga trick mula sa mga shady na forum kung saan nagpapalitan ng kwento ang mga hacker na parang matatandang mandaragat. Sa 12 taon, kaya ko nang lagpasan ang mga basic na password. Hindi dahil ako'y henyo, kundi dahil nahuhumaliling ako. May sinabi ang aking lola noon. Ang isip na gumagala ay nakakahanap ng mga landas na hindi nakikita ng iba. Tama siya ang utak ko na iba ang wiring. Ay nakakakita ng mga pattern sa kaguluhan. Gumugol ako ng oras sa pag-tweak ng mga game file. Ginagawang invincible ang aking character. Pakiramdam ay parang Diyos. Alam ninyo ba na ang unang computer bug ay isang tunay na gamo-gamo na naipit sa isang relay noong 1940-7? Itinapi ito ng mga inhinyero sa logbook na parang tropeyo. Ganoon ang naramdaman ko paghahanap ng mga bug, pagsasamantala sa mga ito, pagtatala ng aking mga tagumpay sa aking isip. Pero hindi ganoon kapagbig ang totoong mundo. Lumala ang pananakot sa middle school. Nagtatago ako sa library. Nagkukunwaring nagbabasa habang nakikinig sa mga debate tungkol sa nature versus nurture sa katabing silid mga guro na nagtatalo kung ang mga katulad ko ay ipinanganak na kakaiba o ginawang ganoon. Wala akong pakialam. Gusto ko lang mawala. Ang pinakamalakas kong sandata ay ang aking isip. Pero hindi ko pa alam noon. Sa halip, nangarap akong lumaban. Napagsisihan nila ang bawat tulak, bawat tawa. Ang virtual na mundo ay magiging pangalawang buhay ng lahat at handa akong maghari rito. Hindi ko alam. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay humihila sa akin.
Patungo sa mas malaking laban, isang hindi ko kayang suntukin para makatakas. Ang schoolyard ay isang larangan ng digmaan. At ako ang batang walang baluti. Si Brock, isang matipunong jock na may ngiting kayang magpaligaw ng gatas, ang naghari doon na parang hari. Itinulak niya ako sa lupa. Tumatawa habang ang aking salamin ay dumudulas sa simento. "Nerd," ang sabi niya. Habang ang kanyang mga kaibigan ay sumisigaw ng suporta. 10 taon, 12 taon, 14 na taon, at hindi pa rin tumitigil. Ang mga salita ng aking tatay ay umalingaw-ngaw. "Lumaban ka, ipakita na hindi ka natatakot." Pero sa bawat pagsubok, ang aking mga kamao ay parang basang tissue, at ang mga tawa ay lalong lumakas. Gumigising ako sa gabi. Inuulit-ulit ang bawat kahihiyan. Ang aking computer screen ay kumikinang na parang lifeline. Noon ko napagtanto ang tunay kong laban ay hindi sa putikan. Nasa code ito. Sa edad na 16, nagbago ang mundo. Lahat ay nasa Facebook, Twitter, kahit anong bago at makintab. Nandoon din si Brock, nagpo-post ng mga shirtless gym selfie. Ipinagyayabang ang kanyang magandang girlfriend at mga stats sa football. Pero bobo siya at kinamumuhian ang sino mang lumalampas sa kanya sa klase. Hulaan mo kung sino ang laging may perfect score sa math. Ako. Pinapapak siya sa akin sa mga pasilyo. Bumubulong ng mga banta tungkol sa ayos ng aking matalinong bibig. Minsan sinubukan kong lumaban, sinuntok ko siya sa locker room. Tumawa siya. Pinigil ako at gumuhit ng marker mustache sa aking mukha. Ang kahihiyan ay mas mainit kaysa sa anumang pasa. Pero noon ko siya nakita sa aking mundo sa suggested friends list ng Facebook. May nag-switch sa akin. Gumawa ako ng burner account. Ginawang legit ang hitsura nito gamit ang peking pangalan at ilang stock photos. In-add ko si Brock, ang kanyang girlfriend, ang buong grupo niya. Nagpadala ako ng phishing email na sinasabing na-compromise ang kanyang account, na may PDF link na may malware. Kinlik niya ito, tulad ng inaasahang tanga. Biglang nasa akin ang kanyang laptop, ang kanyang camera, mga mensahe, lahat. Alam ko kung kailan siya nasa practice, kailan darating ang kanyang girlfriend, kung ano ang almusal niya. Kapangyarihan iyon. Puro at nakakakuryente. Nagsimula akong mag-message sa kanyang girlfriend mula sa isa pang peking profile. Nagpapanggap bilang kanyang online fling. Alam ko ang schedule niya, kaya ginawa ko itong kapanipaniwala. Binanggit ang mga detalye tulad ng sobrang saya noong weekend sa bahay mo. Naniwala siya. Nag-away sila. Iniwan siya nito. Higit pa ang ginawa ko. Pinuno ko ang kanyang laptop ng mga kaduda-dudang download, mga bagay na magpapahysterical sa kanyang konserbatibong magulang. Noon, hindi pa ganoon ka-open ang lipunan at nagpanik ang kanyang mga magulang. Natanggal siya sa bahay, nawala sa paaralan. Narinig ko na lumipat siya ng bayan. Wala akong pakialam. Parang hustisya iyon. Ang unang lasa ko nito, matalas at matamis. Sabi ng aking lola noon. Ang paghihiganti ay isang ulam na nakakalason sa kusinero. Hindi ko naintindihan noon, pero ang tagumpay na iyon ay nag-iwan ng mapait na lasa. Alam mo ba na ang utak ng tao ay pinoproseso ang paghihiganti tulad ng isang gantimpala? Katulad ng pagkain ng tsokolate, pinagtatalunan pa rin ang mga neuroscientist kung ang rush na iyon ay nagpapahuman sa atin o nagpapababa. Sumubsob ako rito. Hindi alam na humakbang ako sa landas na hindi ko na mababalikan. Si Brock, ang simula lang. Ang aking keyboard ay espada ko na at handa akong magwagwag. Ang rush ng pagbagsak kay Brock ay parang droga at nahumaling ako rito. Ang high school ay isang minefield pa rin, pero ang mga gabi ko ay ginugol sa ibang mundo kung saan hindi ako ang batang natatakot sa mga anino. Nagbago ang internet at ganoon din ako. Sa edad na 17,
Napadpad ako sa dark web, ang madilim na sulok ng net kung saan nagtatago ang pinakamasamang bahagi ng tao sa likod ng pagkakakilanlan. Hindi ako pumunta roon para sa kaguluhan. Gusto kong maging ang maglilinis nito. Lumago ang aking mga kasanayan pagbasag ng mga password. Pagpasok sa mga sistema na parang multo. Sinimulan kong targetin ang mga tunay na kasuklam-suklam, mga predator, dealer, mga akalang hindi maabot sa dark web na kanilang palaruan. Pakiramdam ay marangal, na parang binabalanse ko ang mga timbangan na walang ibang makakagawa. Gumugol ako ng oras sa pagtugis sa mga hinayupak na ito. Pinagsasama-sama ang kanilang mga digital na bakas. Isang lalaki, isang creep na nagbebenta ng illegal na bagay online. Akala ay hindi siya maabot sa likod ng kanyang naka-encrypt na mga chat. Sumiksik ako. Inilabas ang kanyang mga detalye sa tamang tao at pinanood ang kanyang imperyo na gumuho. Sa ibang pagkakataon, nagpanggap akong buyer para mahuli ang isang dealer. Ipinapasa ang kanyang lokasyon sa isang anonymous tip line. Ang bawat pagbagsak ay isang high. Ang puso ko ay tumitibok habang gumuho ang kanilang mundo. Sabi ng aking lolo noon, ang hustisya na walang karunungan ay isa lamang krimen. Hindi ko pinansin ang karunungan ay para sa matatanda. Ako ay hindi mapigilan. Alam mo ba na ang dark web ay bumubuo ng mas mababa sa 0.1% ng trapiko sa internet, pero nag-ho-host ng mahigit kalahati ng ilegal na nilalamanhan nito? Iyon ang nagpapuyat sa akin. Nag-aaway sa sarili ko kung saan ang linya. Pinagtatalunan pa rin ng mga pilosopo kung ang vigilante justice ay nagpapahina sa lipunan o pinupunan ang mga puwang nito. Pero ang thrill ay may mga bitak. Gumigising ako. Iniisip kung mas mabuti ba ako kaysa sa mga hinintay ko. Hero ba ako o isang batang may sobrang kapangyarihan? Hindi ko pinansin ang mga pagdududa. Hinabol ang susunod na target. Ang aking autism ay nagpapakita ng mga pattern sa aking ulo, mga IP address, chat logs. Lahat ay mga piraso ng puzzle na kaya kong lutasin. Pero minsan, nagkakamali ako. Nag-iwan ng mga bakas na hindi ko napansin. Akala ko ako ang anino, pero ang mga anino ay sinusundan. At may nagmamasid, naghihintay sa aking pagkakamali. Ang virtual na mundo ang aking kaharian, pero ang mga kaharian ay bumabagsak kapag hindi mo nakikita ang dumarating na kaaway. Ang dark web ang aking arena na ngayon. At ang bawat pagbagsak ay parang victory lap. 18 taong gulang. Isang anino na dumudulas sa mga digital na bitak. Hinuhulog ang mga hinayupak na akala ay hindi maabot. Nakakabaliw ang thrill ang panunood sa imperyo ng isang predator na gumuho dahil sa ilang matatalinong pagpindot. Sumisiksik ako sa kanilang mga sistema, nagpapanggap bilang kanilang mga biktima at inilalabas ang kanilang mga sikreto sa mga tipline o kalabang hacker. Isang lalaki, isang sleaze na nagpapatakbo ng ilegal na pamilihan, ay tuluyang nawala online matapos kong ilantad ang kanyang server. Ang isa pa, isang manluloko na nang-aabuso sa mga desperadong tao. Nawala ang lahat ng inilipat ko ang kanyang pondo sa isang charity wallet. Ang bawat galaw ay nararamdamang matuwid, na parang ako ang janitor ng internet, nagwawalis ng dumi. Pero ang high na yon ay may hindi ko napansing halaga. Kung mas naglalaro ako ng hukom at hurado, mas nagiging malabo ang linya. Iniligtas ko ba ang mga tao o pinapakain ko lang ang aking ego? Sa gabi, habang nakatitig sa aking screen, iniisip ko kung ibaba ako sa mga nananakot sa akin noon. Sabi ng aking matandang tiyahin, ang kapangyarihan ay salamin, ipinakikita nito kung sino ka talaga. Hindi ko gusto ang aking refleksyon, pero nagpatuloy ako. Alam mo ba na ang average na tao ay gumagawa ng 35,000 desisyon sa isang araw, pero iilan lang ang humuhubog sa kanilang kapalaran? Pinagtatalunan na ng mga psychologist kung ang hindi nakontrol na kapangyarihan, tulad ng sa akin, ay nagdudulot ng katiwalian
o inilalantad lamang ito? Sinabi ko sa sarili ko na tumutulong ako. Pero kinain ako ng mga pagdududa. Paano kung nasira ko ang buhay ng isang inosente nang hindi sinasadya? Minsan naging pabaya ako. Nag-iiwan ng mga digital na bakas na akala ko ay hindi masusundan. Naging mas maingat ako sa pagtatago ng aking mga bakas gumamit ng VPN, nag-spoof ng IP at nag-encrypt ng lahat. Pero ang thrill ay nagpabuya sa akin. Tinutuya ko ang aking mga target. Nag-iiwan ng mga pahiwatig sa kanilang mga chat para ipaalam na may nagmamasid. Ngayon, parang pagwagwag ng bandila sa Warzone. Akala ko hindi ako madadakip. Isang multo sa makina. Pero ang mga multo ay nag-iiwan ng mga echo. At may nakikinig. Ang aking mundo ay parang kuta. Pero ang bawat kuta ay may mahinang punto. Hindi ko pa alam. Pero magbabago na ang laro. At hindi na ako ang may hawak ng mga baraha. Nagtambak ang mga tagumpay. Pero ang high ay unti-unting nawala. 19 na taong gulang. Nagpapakita pa rin sa dark web. Pero ang thrill ay parang hinintay ang sarili kong multo walang laman. Ilang hinayupak pa ang ibinagsak ko mga manloloko. Predator. Ang karaniwang dumi pero bawat pagbagsak ay nagpapalamig sa akin. Namuhay ako ng dobleng buhay sa araw. Isang tahimik na estudyante sa kolehiyo na umiiwas sa group projects. Sa gabi, isang digital vigilante na may sobrang daming sikreto. Tapos isang umaga, nagbago ang lahat. Kumakain ako ng itlog at tinapay. Pawisan ng orange juice sa mesa. Nang biglang tumunog ang aking computer. Isang Facebook message mula sa hindi ko kilalang pangalan James Parson. Hoy Danny, ano ang lagay ng panahon sa Japan? Bumagsak ang sikmura ko. Wala ako malapit sa Japan sa katunayan. Nasa kabilang panig ng mundo. Chinek ko ang profile. Walang mutual friends. Walang tunay na history. Isang generic na larawan lang ng lalaking naka-sunglasses. Peking address ang ginamit ko sa lahat ng platform, kahit sa Amazon. Paano niya ako nun nakilala? Sana maaraw. Ang sagot ko, nagpapakalmahan na habang ang isa kong monitor ay nagmadaling nagsisearch. Wala. Sumagot si James. Oh, nakakatawa kang lalaki. Gusto mo bang maglaro? Akala ko video games ang ibig niya, paborito ko noon ang League of Legends. Sige, game na sa LOL. Ang sagot ko, ngumingisi. Ang tugon niya ay nagpabagsak sa akin, hindi yung mga larong pambata. Danny? Tunay na laro kung saan ang buhay ang nakataya. Natigilan ang tawa ko. Hindi ito troll. Nakahiwalay ang camera ko. Secure ang apartment ko. Pero parang may nanonood sa akin. Sabi ng matandang kapitbahay ko, si Mrs. Chen. Ang nakaraan ay laging may singil. Tama siya, ang mga digital na krusada ko ay humahabol sa akin. Alam mo ba na ang unang email scam ay noong 1996, nangangako ng peking yaman ng prinsipe ng Nigeria. Pinagtatalunan pa rin ng mga cybersecurity expert kung ang anonymity ay nagpapalakas ng krimen o inilalantad ito. Sinubukan kong itrace ang mensahe ni James, pero parang hinintay ang usok. Tumunog ang telepono ko, sabi ng caller ID. Nanay, sinagot ko. Tumitibok ang puso, pero isang modulated na boses ang narinig. Hoy Danny, ano ang lagay ng panahon sa Japan? Nagsimula ang laro. At hindi ako handa. Ang panik ay kumapit sa dibdib ko, pero pinilit ko itong supilin. Ang boses ni James modulated. Malamig ay umaling-aungaw mula sa telepono. Hinintay ako gamit ang linyang iyon tungkol sa Japan. Parang bitag ang aking apartment. Bawat sulok ay nagtatago ng hindi nakikitang mata. Hindi bago sa akin ang pagiging hinintay. Nasayaw na ako ng ganitong sayaw sa dark web. Pero iba ito. Personal ito. Ang mga daliri ko ay lumilipad sa keyboard. Hinila ang mga network logs. Nagsiscan para sa mga intrusion. Walang halata, walang rogue na device. Walang kakaibang traffic. Pero masyadong marami ang alam ni James. Tumawag siya mula sa numero ng nanay.
At ang kutob ko ay sumigaw na hindi ligtas ang nanay ko. Nagpatuloy ako sa paglalaro. Pinapanatiling matatag ang boses ko. Ano ang gusto mo sa telepono niya? James, okay lang ba siya? Isang nakakasuklam na tawa ang pumutok. Danny, ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa ating laro. Handa ka na ba? Hindi ako handa. Ang isip ko ay nagmadali paano niya ako napapanood. Walang konektadong kamera. Natanggal ko na ang webcam ng laptop ko. Taon na ang nakalipas. Ang tanging device na may kamera ay ang aking telepono. Palaging nasa wifi. Isang pagsubok ang nabuo sa isip ko. Inianggulo ko ang telepono palayo. Nagkunwaring nangangati ang ilong. At binuksan ang browser sa aking laptop. Nagsaliksik ng paano i-trace ang isang tawag. Agad sumagot si James Cute. Danny, hindi mo matrace ang tawag na ito at hindi mo rin makikita ang mga mata ko. Tama ang teorya ko, ginagamit niya ang camera ng telepono ko. Nagpanggap akong kalmado. Ipinasok ang USB dongle para i-hack ang sarili kong network. Hinintay ang bakas niya. Laruin natin. James, ilatag mo ang rules. Sabi ng dating coach ko. Ang takot ay senyales, hindi estratehiya. Tama siya, ang panic ay magpapapabaya lang sa akin. Alam mo ba na ang unang smartphone na may front-facing camera ay inilabas noong 2003? Pinagtatalunan pa rin ng mga tech expert kung ang palaging koneksyon ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan o nagpapabilanggo. Sumabak ako sa laro. Hinintay siya pabalik. Sana handa kang matalo. James, ipinakita ng aking network scan ang encrypted na traffic. Isang address na hindi ko kilala. Malapit na ako, pero hindi pa sapat. Nagsimula na ang laro. At kailangan kong gumalaw ng mas mabilis kaysa sa aninong humihintay sa akin. Ang laro ni James ay humigpit sa akin na parang bitag. Ang kanyang modulated na boses ay nagdulot ng takot. Nangangako na ang kaligtasan ng aking nanay ay nakasalalay sa mga susunod kong galaw. Balikan natin ang mga kabayanihan mo. Danny, ang panunuyan niya. Habang nagbukas ng Skype call sa aking screen. Isang numero ang automatikong na-dial si Liz. Ang dating girlfriend ni Brock. Kumirot ang sikmura ko. Nasira ko ang relasyon nila noon. Akala ko hustisya iyon. Sabihin mo ang totoo. Sabi niya. Napalunok ako ng malalim. Tumutunog ang tawag. Sumagot si Liz. Malambot at nagulat ang voce. Danny, yung loko-lokong bata sa eskwela. Pilit akong tumawa. Itinago ang takot. Oo, ako to. Liz. Tungkol kay Brock. Hindi siya nangaliwa. Ako ang gumawa ng lahat. Tumagal ang katahimikan. Mabigat. Tapos nagsalita siya. Mas mahina. Alam ko siya tapat. Gusto ko lang makaalis. Parang suntok ang mga salita niya. Ginamit niya ang panluloko ko para makatakas sa kalupitan ni Brock. Pero iyon ang nagpabagsak sa lahat niya bahay. Buhay. Kumirot ang guilt sa akin. Pero hindi pa tapos si James. Isa pang tawag. Isa pang pangalan si Sarah. Anak ng predator na sinira ko. Nanginig ang boses niya. Sino to? Hindi ako makagalaw. Nakakulong siya sa kung saan. At si James ang may kontrol. May 10 minuto ka para mahanap siya. Danny. Ang panunuyan niya. Sumigaw ang isip ko paano niya ito ginagawa. Tinanong ko kay Sarah ang kanyang iCloud details. Nag-login para i-trace ang kanyang phone. Nagping ito 5 minuto mula sa apartment ko. Masyadong malapit. Masyadong maginhawa. Sabi ng aking matandang tiyuhin. Ang katotohanan ay mas malalim ang hiwa kaysa sa kasinungalingan. Pinatunayan iyon ng sakit ni Liz at Sarah. Ang aking hustisya ay nagwasak ng mga buhay. Alam mo ba na ang guilt ay nag-a-activate ng parehong bahagi ng utak tulad ng pisikal na sakit? Pinagtatalunan pa rin ng mga neurologist kung ito ay parusa o pagpapagaling. Kinuha ko ang phone ko.
Inianggulo pa rin palayo at tumakbo patungo sa lokasyon ni Sarah. Nilalaro ako ni James, pero wala akong pagpipilian. Nawala na ang linya sa pagitan ng bayani at kontrabida at nakikipagkarera ako sa oras na hindi ko nakikita. Mabigat ang hangin sa aking apartment. Parang hinintay nito ang paghinga. Ang lokasyon ni Sarah ay kumikislap sa aking telepono. 5 minuto ang layo, pero ang boses ni James ay nagpigil sa akin. Tumakbo ka, Danny, pero dalhin ang telepono. Aniya. Matalim ang kanyang modulated na tono tulad ng salamin. Tama ang teorya ko tungkol sa kamera ng telepono. Kaya inianggulo ko ito palayo. Ipinasok ang kutsilyo sa aking bulsa habang lumabas ako ng pinto. Tumibok ang pulso ng lungsod mga busina. Malayong sirena pero matalas ang aking focus. Narating ko ang gusali, isang lumang 7 palapag na relikya na walang buzzer. Walang sagot ang pagkatok, kaya kinuha ko ang isang ladrilyo mula sa eskinita at hinampas ang mga bisagra hanggang bumigay ito. Ang boses ni Sarah ay umalingaw-ngaw. Tulungan mo ako. Nandito ako. Sinundan ko ito. Tumitibok ang puso. Hawak ang kutsilyo. Madilim ang kwarto. Halos hindi makita ang mga hugis. Si Sarah, nakatali sa upuan at isang kamera sa tripod ang kumikislap ng pula. May isa pang figura sa tapat. Isang babae. Nag-adjust ang mga mata ko at natigil ang mundo. Si Angela, ang aking girlfriend, ang aking lahat, ay nakatitig sa akin. Puno ng luha ang muka. Tada, ang bulong niya. Basag ang boses. Parang tren ang pagtataksil. Siya si James. Alam niya ang lahat ng sikreto ko, ang mga hack. Mga target dahil pinagkatiwalaan ko siya ng kaluluwa ko. Bakit ang nasabi ko? Halos mabulunan. Humikbi siya. Dahil sa tatay ko. Danny, inilagay mo siya sa kulungan. Pinapangako niya na pagbabayarin kita. Ang kanyang ama ay isang drug dealer na nilantad ko. Ang pag-ibig at paghihiganti ay nagpanggulo sa kanya. Tama ang sinabi ng aking matandang tiyahin. Ang tiwala ay tulay madaling masunog. Mahirap muling itayo. Alam mo ba na ang amigdala ng utak ay nag-aalab sa panahon ng pagtataksil? Tulad ng takot pinagtatalunan ng mga psychologist kung ito ay likas o natutunang sakit. Lumapit ako sa kanya. Malabo ang paningin sa luha. Hindi alintana kung sasaktan niya ako. Itinaas niya ang kutsilyo sa kanyang leeg. Nagmamakaawa. Tigil. Danny, nawawala ko siya. Nawawala ang lahat. At lumalakas ang mga sirena sa labas. Ang dugo ay tumulo mula sa aking kamay. Hinawakan ang talim ng kutsilyo para pigilan si Angela na tapusin ang lahat. Ang kanyang mga mata, pula at basag, ay nakipagtagpo sa akin. Isang bagyo ng pag-ibig at sakit ang umiikot sa pagitan namin. Mahal kita, Danny. Ang bulong niya. Ibinagsak ang kutsilyo habang lumalakas ang mga sirena ng pulis. Hindi ko inintindi ang mga pulis. Hinawakan ko lang siya. Dugo at luha na naghalo. Si Sarah, nakatali pa rin sa upuan, ay humikbi. Tapos na ba si Liz? Ang babaeng may pulang buhok na nakasubsob sa malapit ay gumalaw. Groggy pero buhay. Tinampot ko si Sarah. Nanginginig ang mga kamay at chinek ang pulso ni Liz matatag. Ang kwarto ay parang pressure cooker. Handang sumabog. Humikbi si Angela. Hindi ko gustong ganito. Ang tatay ko, papatayin niya ako kung nabigo ako. Basag ang puso ko sa mga salita niya, pero hindi ko siya maaring kamuhian. Nakakulong rin siya tulad ko. Hinila ko sila pareho palabas habang pumasok ang mga pulis. Ang mga flashlight ay pumutol sa dilim. Itaas ang kamay sigaw nila at sumunod ako. Hawak pa rin ang braso ni Angela. Ipinaliwanag ni Sarah. Nanginginig ang boses na iniligtas ko siya. Si Liz, medyo nahihilo, ay sumang-ayon. Kinapos ng pulis si Angela. Pero ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin.
Isang tahimik na pakikiusap para sa kapatawaran. Maghihintay ako sa iyo. Bulong ko. Narinig ko ang boses ng aking lolo sa isip ko. Ang pag-ibig ay may daladalang pasanin na hindi kayang hawakan ng galit. Tama siya, ang galit ang nagpaandar sa aking mga hak. Pero ang pag-ibig ang nagpatayo sa akin dito. Dumudugo para sa kanya. Alam mo ba na ang puso ng tao ay kayang tumibok ng 100,000 beses sa isang araw? Pero maaaring masira sa isang sandali. Pinagtatalunan ng mga psychologist kung ang pagpapatawad ay nagpapagaling o nagpapahina sa atin. Wala akong pakialam. Ipaglalaban ko si Angela. Kami. Kahit magkano ang halaga. Pinakawalan ako ng pulis. Salamat kina Sarah at Liz. Pero naharap sa kaso si Angela. Habang inilalayo siya, nangako akong nandyan ako paglabas niya. Tapos na ang laro. Pero hindi ang laban ko. Naging tanga ako. Akala ko kaya kong maglaro ng hustisya. Ngayon, para sa pagtubos ang lalaruin ko, nawala ang mga ilaw ng pulis. Iniwan ang gabi na mabigat sa katahimikan. Nakatayo ako sa labas ng istasyon. Ang mukha ni Angela na puno ng luha ay nakaukit sa isip ko. Dinala siya palayo. Ang sentensya niya ay papalapit. Pero may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata nang nangako akong maghihintay. Naglakad ako pa uwi. Ang ingay ng lungsod ay parang malalim na ungol sa aking tainga. Ang aking apartment ay parang ghost town, madilim ang mga screen. Nawala ang ningning ng aking mga araw bilang vigilante. Umupo ako sa desk. Tinititigan ang mansa ng dugo mula sa kutsilyo sa aking kamay. Isang peklat ng kaguluhang inihasik ko. Hindi ako bayani. Hindi kailanman. Ang aking hustisya ay nagwasak ng mga buhay kila Brock, Sarah, kahit kay Angela. Ako'y isang bata na naglaro bilang Diyos. At dumating na ang singil. Nagsimula akong magtrabaho ng extra shifts. Nagtitipid ng bawat sentimo para sa araw na makakalaya si Angela. Dinadalaw ko siya kapag kaya. Ang aming usapan sa likod ng salamin ay tahimik pero totoo. Ngumiti siya minsan at sapat na iyon. Narinig ko ang bulong ng aking lola noon. Ang pagtubos ay isang daan na hinahanda ng pasensya. Tama siya, ang bawat hakbang ngayon ay para sa muling pagtatayo, hindi pagwasak. Alam mo ba na ang utak ng tao ay muling nagre-rewire araw-araw, umaangkop sa mga bagong pagpili, pinagtatalunan ng mga siyentipiko kung talagang nagbabago tayo o tinatakpan lang ang nakaraan. Pinili ko ang pagbabago. Wala nang hacking, wala nang paglalaro ng hukom. Mag-aaral ako ng cybersecurity. Gagamitin ang aking kasanayan para protektahan, hindi parusahan. Dumating ang hearing ni Angela. Magaan ang sentensya niya. Salamat sa testimonya ni Liz at Sarah. Aalis kami sa lungsod na ito. Magsisimula ng bago, malayo sa anino ng kanyang ama. Hindi pa tapos ang laban, pero iba na ito ngayon. Nanatili ang takot na baka mahanap kami ng kanyang ama, pero haharapin ko ito kasama siya. Dumilim ang mga screen, lumambot ang mundo, at bumulong ako sa sarili. Wala nang hustisya. Kami lang. Malabo ang daan sa unahan. Pero lalakarin ko ito. Magkahawak kamay. Patungo sa tahimik na hindi alam